ang mga panayam na talaga namang nag-iinit, nagliliyab, at nagbabaga sa sobrang init ng mga isyo. Kaya tutok lang dahil hatid namin sa inyo ang Certified Working Student. Isang pagbubunyag ng isang college working student ang inyong masasaksihan. Totoo kayang wala siyang bisyo? Wala ako talagang bisyo kasi Isang revelasyon, masahe sa nakakapagpawala daw ng stress. nagpapamassage po sa kapatid ko. Mga panayam na may init, makatutukan mo. Lahat ng yan, dito lang. Abangan! Ngayon ay nasa aking tabi ang isang videocam na nagpapakita ng isang eksklusibong panayam sa isang college working student. Siya ay isang student assistant. Ano-ano nga ba ang kanyang mga isisiwalat at ano-ano ang kanyang mga ibubulga? Lahat ipapaalam na. Panoorin, magandang hapon po tayo lahat. Ako po si Patrick Luis Medina. Nandito po tayo ngayon para kapalayamin si Ate Joanne. Siya po ay 19 na taon ng gulang. Siya po ay isang college working student dito sa UP. Ang tanong, paano niya napagsasabay ang pag-aaral at ang pagtatrabaho? Paano niya na ma-manage ang stress na nakukuha niya sa araw-araw? At kinakapalayamin si Ate Joanne. Magandang hapon po, Ate. Ano yung pong pwede kong tawag sa inyo, Ate? Anjo na lang, Anjo. Ate Anjo, paano niya po na-handle ang stress na nilululot sa inyo ng pagkakasabay ng pag-aaral at ng pagtatrabaho? Actually, madali lang naman siya. Basta, kayo namin, talagang klase lang. Pero dito naman kasi sa office, hindi naman dito yung mga mo. So, pwede kong i-tuloy yung meron akong assignment, pwede siyang gawin dito. Pero, pag may inip sila, syempre yung priority na yun, yung na yun. Nahihirapan po ba kayong magsabay nito? Anong klaseng stress po ang naidudulot sa inyo? Pag meron isang times na hindi marami yung trabaho, kaya-kaya lang. Pero pag sobrang in-need na nila yung assistance ko, hanggang hapon siya, until such time na may exam ako, and then nasabay yung pag-complete namin sa work. Pero nakaya ko siya na kahit na ganun. Siguro maganda rin kasi experience na nahihirapan ka ngayon, pero yung stress na to, makakatulong siya if ever na may work na. Para pag may stress ka gano'n, kaya mo siya i-handle. Noong mga panahong na-stress po kayo, ano po yung mga effect nito? I mean, sumasakit po ba ang ulo nyo? Nahihilo kayo? O ano po yung mga effect nito sa inyong kasi madalas kami doon po yan, kapag yung exam na ng morning. Yung hindi ka pa makareview nun, masakit siyempre yung ulo mo, siyempre hindi ka pa nakakatulog sa tamang oras. Pero, paano may na-handle, tinutulog ko lang siya. Natulog ko na, next day, okay naman na. Ganun. Siyempre po, meron din po tayong mga family problem na nangyayari. Nakaka-apekto rin po ba ito? Nakakadagdag ng stress sa inyo bilang isang college working student? Actually, very blessed ako. Kasi yung family ko, hindi siya nagkakaroon ng problema or any family problem. Actually, pag dumating kami sa bahay, asikaso kami ng parents. Hindi, alam kasi nila dito, nag-work kami. So, parang sa bahay, lighter na yung ibibigay sa aming work. Kasi nakaka-relate si mama sa nangyayari sa amin. Minsan po ba, pumasok sa isip nyo na gusto nyong gumawa ng mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak, gaya ng paninigarilyo para lamang mawala itong stress na ito? Yun naman, wala akong talagang bisyo kasi bale ang limit na wala akong bisyo, hindi ako umiinom. Ay, yung mga kasama ko kasi, SE sila. So, parang limited yung time na mag-init-init, ganyan. Eh kami, magkakasama kami, wala silang bisyo. Parang, if ever siguro na magkasama ako na SE na umiinom or naninigarilyo para patanggal na stress, siguro mapapasama ako sa kanila. Pero,
Unfortunately or fortunately, hindi naman gano'n. Hindi ako nagkakaroon ng kahit anong way na mag-inom o para lang mawalan. Pag may stress ka ate, naisipan mo bang may gawin na isang bagay gaya na lumabas naman kasama yung mga kaibigan mo? Actually, hindi palabas, hindi kami lumalabas ng bahay. Yun na siguro yung pangit kapag kayo, yung naging student assistant kayo, yung parang bahay, klase, tapos work, bahay, klase, work. Magkakaroon na kayo ng time sa mga friends mo pag kasama nila sila sa classroom kasi yung classroom namin, parang yun na yung nagiging unique place namin. Kasi kami din magkakasama dun sa batch namin. Hindi napapalitan. Mas enjoy siya kasi parang laro lang yung ginagawa namin hindi siya class. Base po sa inyong sariling karanasan, kailan po yung dumating yung panahon kung saan sobrang stress kayo? Yun yung time na gumawa kami ng report sa nung boss namin. Yun yung time na parang hindi ko na kaya kasi 4 na araw kami po yan. Nung first na umuwi ako is 4 o'clock a.m. pa yun ng umaga. And then, nung sumunod na day ulit, mga 2 o'clock ng a.m. Tapos, nung pang third day, 12, hanggang pang fourth day, 11. Yun yung pinakamaaga. So, imagine mo yung walang time ka, from 4 o'clock to, kasi ang klase ko na noon, 9. Exam ko pa yun. Ilan lang yun, 4, 5, 6, 7, mga 3 hours na ako natulog. Tapos, klase or exam na yun. So, ano yung papasok sa utak mo yung time na yun, di ba? Parang wala. Kasi blanco siya. Kasi, kung magbabasa ka sa book, okay lang ba na yung next point mo sinasabi ko? Pero ako nabasa na, if ever you're going to review, tapos natulog ka ng ilang minutes lang, hindi papasok yung mga nireview mo. Hindi siya nagre-retain. Pero the longer you sleep, tapos nakareview ka nun, magre-retain yun para siyang nire-record sa memory habang matulog ka. Kaya, pero hopefully, naibas ko naman lahat ng subject. Kasi hindi ka pa pwedeng mag-scholar pa or mag-continue as a student assistant pag nag-fail ka. Hindi mo ba napakiusapan natin yung teacher naman lang na gano'n yung nahirap para siyang gawin na sobrang nakaka-stress siya? Hindi naman, hindi sila ano. Actually, ako rin naman yung may gusto, willingness ko rin na tumulong sa kanila. I mean, hindi ko siya kinukuha as a burden. Pero, syempre, in times naman in need, kailangan talaga kong ibigay yung effort ko na maitulong sa kanila. Ate, ang konti na lang po yung oras natin. Meron po ba kayong gusto pang karagdagan sabihin? Para tungkol po sa stress management. Sa stress management, ano lang yan, sa time, kailangan, dapat kasi meron kang, i-cut mo siya sa time, i-cut mo yung tamang oras para at least hindi ka ma-stress. Yung gawin mo na yung dapat mong gawin, huwag mo na siyang pagpabukas pa. Yung hindi siya maiipon ng maiipon kasi the time na maiipon na siya, dun ka na mai-stress ng may-stress. Hindi mo na siya kayang gawin. Yung siguro yung sabi, para hindi na sila magkaroon ng stress or problems. Ate, pahabol lang po. Meron na po ba kayong ininom na vitamins minsan para mawala yung stress niyo o kahit anong gamot? Actually, hindi. Full rest lang. Full rest lang. Maraming salamat po, ate. Maraming salamat rin. At yun nga po, narinig po natin ang panig ni ate Joanne ukol sa stress management. Nakakatuwa naman po at nakakaya ng pagsabayin ang pag-aaral at ang pagtatrabaho. Sana'y tularan po natin siya. Marami